Maraming salamat, Brother Melvin. Yan, salamat din po sa mga tagapakinig natin diyan sa Bukidnon. Good morning po sa inyo pong lahat. At siyempre sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Nueva Ecija. At gayon din po diyan po sa Romblon. Yan, sa family ng aking mahal na asawa. At ngayon nga po yung libing nung pamangkin po nila. Ayun, nawa ay sama natin sila sa panalangin na sila ay ma-comfort sa mga oras na ito, no? Ayan, ang ating pong pag-aaral ngayon pong umaga, yan January 19, Vesper na, napakabilis ng panahon, kalahati na ng buwan, mga ang magiliw na pangangalaga ng pastol. Yan, magiliw na pangangalaga ng pastol. Sa mga makalangit na dako, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, na siyang aming pastol, kayo po ang aming tagapangalaga, kayo po ang aming tagabigay sa amin ng buhay. Amin pong dalangin, O Diyos, na inyo po kaming gabayan at tulungan na aming maintindihan ang aming pong pag-aaral ngayon pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Lucas 15 verse 7. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya't siyam na taong kaysa siyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa isang kaluluwang nagsisisi, napakasaya ng langit, no? Isang malaking kagalakan ang nandoon sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. So ganyan po sinasabi ng banal na kasulatan na yung ating effort sa pangangaral ay hindi po nasasayang, lalo na't kung mayroong nagpabautismo sa lugar na yun. Ano? Kaya nga po dito sa Tabacao, meron tayong pangangaral ngayong February 11 to 17. Sabay-sabay po yan sa buong Nueva Ecija at maging sa Manila ay sabay-sabay din po yan. Sa 17 ang bautismo o ang binyagan diyan po sa PICC. So dito mga kapatid ko, inaasahan na marami ang mababautismuhan. Pero ang sinasabi dito, isang kaluluwang nagsisisi. Maaring hindi lahat ng nabautismo nagsisi, ano? Pwedeng ganun. Pero siyempre, naasahan natin na kaya siya nagbabautismo ay nagsisi sa pagkakasala. Nagsisi at lumapit sa ating pong Panginoon. So yung pong magiliw nating pastol, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Ano pong sinasabi dito sa mga makalangit na dako? Ang magandang talinaga na ibinigay ni Kristo tungkol sa isang nawawalang tupa. Ayan, pamilyar po sa atin yan. Nawawalang tupa tungkol sa pastol na iniwan ang siyam na putsiyam. Di ba may awit yan? Siyam na putsiyam ang iniwan niya upang ang isa'y mapabalik niya. Yan. Sabi dito, para mahanap ang nawawala. Yan. Naglalarawan ng pangangalaga ng dakilang pastol. Bakit? Yung 99 ay safe na eh, di ba? Oh, yung 99 ay safe na. Yung isang nawawala ay talagang kailangang hanapin. Ayan po ang ating pong Panginoong Hesus. Ang katuwang niya sa paghahanap ay siyempre yung mga pastor at siyempre yung po mga leaders, yan, mga care group leaders natin dito po sa district sa buong area. Kaya po mga kapatid ko, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na ibigay natin ang lahat sa Panginoong Diyos. Kung tayo ay malalakas na, mananampalataya, huwag tayong magtatampo kung hindi man tayo nadadalaw ng pastor. Ikaw naman ay active na, di ba? Ang pastor ay nakafocus doon sa mga church planting site. Dahil malakas na kayo, di ba? Kinakailangan sa mga matatag na church, tayo naman yung humayo. No, hindi na tayo yung inaalagaan. Tayo na yung gina-guide lang tayo, pero hindi na tayo alagain. Gina-guide lang tayo para tayo rin ay mangaral kasi malakas na tayo spiritually. Tayo ay matatag na spiritually mga kapatid. Kaya sa umaga po na ito, sinasabi dito, hindi siya walang ingat na tumingin sa mga tupa sa kulungan at sinabing ako'y may siyam at aabutin ako ng labis na paghihirap sa paghahanap sa naliligaw. Bumalik siya at bubuksan ko ang pinto ng kulungan ng tupa at papapasukin ko siya, ngunit hindi ko siya susundan.
So dito po mga kapatid ko, no, ay nakita ko dito, naisip ko bigla na kung ikaw ay isang elder o matagal ka ng mananampalataya at nagtatampo ka pa din dahil hindi ka nadadalaw ng pastor, ay ba mag-isip-isip ka. Bakit kasi kailangan kang magtampo ika'y matatag na naman na sa pananampalataya. No, kailangan sa iyo ay pag-guide na upang mangaral. Kaya po tayo ina-announce natin na tayo ay may pangangaral. Ang kailangan ay tulungan natin yung ating sarili na lalo tayong maging active, no? Hindi tayo dapat maging pabebe, di ba? May pabebe na word yung mga kabataan. Ibig sabihin mga kapatid, laging natin lalawakan ang ating pong pag-iisip. Lagi nating lalawakan ang ating pag-iisip na tayo ay ah, magiging matatag yung ating pangunawa na tayo ay dapat na maging taga-akay ng mga naliligaw, tagahanap ng mga taga-alaga ng mga naliligaw ng mga tupa sa paanan ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito, hindi nagbilang siya at muling nagbilang ng kawan. At nung natiyak niyang nawawala ang isang tupa, hindi siya matutulog. Iiwan niya ang 99 sa loob ng kulungan, gaano man kadilim at kabagsik ng gabi, gaano man kamapanghanib at kaligalig ang daan, gaano man katagal at kahirap ang paghahanap, hindi siya mapapagod, hindi siya mabibigo, hanggang sa ang nawawala ay matagpuan. So ganyan din ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Hanggang sa tayo ay matagpuan. At makikita nyo ngayon, no, hindi tumitigil ang ministry ni Jesus Christ. No, nung siya umakyat doon sa langit at nandun na siya sa langit, mga kapatid, siya ay nagmi-ministry pa rin doon sa tinatawag na sanctuary. Siya ay namamagitan sa bawat isa sa atin. Yan po ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi siya napapagod. Hindi siya nawawalan ng pag-asa, kundi patuloy na humahanap sa bawat isa. Ngunit kapag ito ay natagpuan, kumikilos ba siya ng tiwalang walang bahala? Tinatawag ba niya ang mga tupa at inuutusan ang naliligaw na sumunod sa kanya? Ang sabi dito, nagbabanta ba siya at binubugbog ito o tinatabo ito mula sa harapan niya na bumibigkas tungkol sa kapaitan at paghihirap at pagkabalisa na nagkaroon siya dahil dito? Ang sabi dito, hindi. Ipinatong niya ang pagod at ang pagal at pagod na tupang gala sa kanyang balikat at ibinalik ito sa kulungan. So, tayo mga kapatid, kamusta tayo pag hinahanap natin yung ating mga anak? O hinahanap natin yung ating mahal na asawa na nawala sa paningin natin, kunyari, nawala dyan sa Divisoria o nawala dyan sa bagay ngayon kasi madali na maghanapan kahit mawala ka sa Divisoria basta may cellphone ka dito na where na you, di ba? Pero nung dating walang cellphone, naku, napakahirap maghanap. At yung nanay ko nung hinahanap kami, talagang kapag natagpuan kami, talagang pagagalitan kami, saan ka bang nagpuntang bata ka? Ayan. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Pagod na pagod ako. So, ganyan, di ba? Oh, ganyan ng mga, kahit ngayon, kapag ka hindi nag-reply sa'yo yung hinahanap mo, o hindi man lang tumawag sa'yo, talagang magagalit yung asawa mo, magagalit yung magulang mo. Yan, kapag ka ikaw ay hindi nagpapahanap. Kasi ngayon, madali ka nang mahanap Kasi may cellphone. Ngayon, kung hindi ka mahanap, hindi ka nagpapahanap. Yan na ngayon. Kasi pwede ka na ba mag-chat kung nasaan ka, di ba? Mama, nandito ako sa ano. Oh, honey, nandito ako sa McDonald's. Ngayon, kung hindi ka nagte-text, hindi ka sumasagot sa tawag, hindi ka nagpapahanap. So, hindi dahil sa hindi ka mahanap, kundi hindi ka nagpapahanap. Ayun yun. Pero yun po, ipinadalangin din natin yung mga kamag-anak ni Brother Ririt. Diyan sa Kawayang Bugtong si Brother Ririt ay habang siya ay nasa Pangpang diyan sa Poland ba yun? Ayan. Sa Palau ay siya po ay hinampas ng alon sa dalampasigan. Ano, kinain siya ng alon. Parang hinampas siya tapos natangay siya ng alon doon sa yung lugar na yun ay infested ng mga pating. So lagpas na po 10 days na po. 10 days na. 10 days na po yung 10 days na siya nawawala kung di ako nagkakamali.
10 days na pong nawawala yung kapatid natin na ito. So, yun, idalangin natin na i-comfort sila yung kanyang buong pamilya ng ating pong Panginoong Diyos. So, ang ating Panginoon hindi nagagalit na, uy, ganito ang pinagdaanan ko ha. Napagod ako kakabuhat ng krus. Kayo hindi kayo nagpapahanap, hindi man lang kayo lumapit sa akin. Hindi ganoon ang ating Panginoon, kundi inaalalayan tayo. Tayong makasalanan, inaalalayan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Di ba? Maaring tayo kapag naghanap tayo sa isang tao at hindi natin makita, galit tayo. Kapag hindi nag-chat sa atin at di tumawag, galit tayo. Pero ang Panginoon, hindi galit. Hindi galit sa atin. Hindi galit sa atin sa paghahanap sa atin, bagamat matagal tayong sumagot, matagal tayong makumbinse, hindi galit ang Panginoong Diyos sa atin. Masaya ang Panginoon na makita tayo at bumabalik sa kanyang harapan. Di ba? Napakaganda. Ang kanyang pasasalamat ay nalahad sa malamyos na mga awit ng pagsisiya. At tumutugon ang mga makalangit na koro sa nota ng kagalakan ng pastol, sapagkat magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, higit sa 99 na matuwid na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ayan, napakaganda, no? Malaking kagalakan. Bagamat pagod ang paghahanap, pero hindi nagrereklamo. Ganyan po inilalarawan ang karakter ng ating pong Panginoong Diyos. Napagod siya sa pag-akay ng cross papunta doon sa Golgotha, mga kapatid. Pero hindi siya nagreklamo. Hindi niya tayo sinisi na napagod ako sa pagliligtas sa inyo. Hindi, mga kapatid. At ngayon, namamagitan pa siya sa bawat isa sa atin. Hindi po siya nagsasawa sa bawat isa. Pero tayo mga tao, madali tayo magsawa. Madali tayo magalit, mga kapatid. Pero ang Panginoon talagang tayo ay pinagpapasensyahan dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos according sa kanyang biyaya. Kaya sabi po dito, sinabi ni Jesus, sabi niya dito sa 10:14 ng John, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. Siyempre, di ba? Kilala ka ng aso mo, di ba? Kilala mo rin ang aso mo. Ayan. O, merong isang kapatid nag-alaga ng ibon, nag-alaga ng kalapati, ayan, parang ganyan, kulay puti. Eh, yung kalapati niya ninakaw. Yung kapatid natin dyan sa Kawayan Bugtong, ninakaw yung kalapati niya. Ngayon, nakita niya sa kapitbahay na yun yung kalapati niya. Sabi nung kapitbahay, paano mo nakakasiguro na ito yung kalapati mo? Medyo malayo-layo siguro yung bahay. Kalapati ko yan, pakawalan mo. Yan ay lalapit sa akin. Kasi kalapati niya, pag sinipulan niya, dadako sa kanya dito, o kaya dito sa kamay. Eh, pinakawalan, sige. Pinakawalan, nung sinipulan, lumapit doon sa kapatid. Abay, talagang napatunayan na sa kanya. Kasi yung talagang sayo, sayo. At yung sayo, kilala mo kung sino. Di ba? So kilala tayo ng Panginoon. At paano natin nakikilala na siya ang ating sinasamba? Katulad ng ating topic ng 10 days of prayer kagabi, sa pamamagitan ng pangingili ng araw ng Sabat, nakikilala natin na siya ang tunay na Diyos. No, sigurado tayo na ang Diyos ang ating sinasamba dahil siya ang ating tagapagligtas. Siya ang gumawa nito, di ba? At ang sabi dito, ito yung palatandaan ng mga anak ng Panginoong Diyos. Kaya kilala tayo ng Panginoon ng mga anak niya dahil tayo ay nasunod sa Kanya na mayroong pananampalataya. Kung paanong nakikilala ng isang pastol sa lupa ang kanyang mga tupa, gayon din ang pagkakilala ng punong pastol sa kanyang kawan na nakakalat sa buong mundo. Ayan, totoo yan mga kapatid. Dahil naglagay ang Panginoon ng palatandaan. At ano yung palatandaan sang-ayon sa Ezekiel 20:20? Ang sabi po doon, yung pong pangingilin ng araw ng Sabat. Ayan, no? Yung pangingilin ng araw ng Sabat, yun ang palatandaan ng Panginoon sa kanyang mga anak. At yun din ang nakakasiguro tayo na ang tunay na Diyos ang sinasamba natin. Kasi pag tinanong mo ang mga pare sa Vatican, no, yung pag-worship ng Sunday, sila lang po ang may gawa noon. Yung pangingilin, sila lang po ang may gawa noon. Sila rin ang may sabi noon. Kaya yung lahat ng mga reliyon na Sunday ang pangilin, under lang din nila yon, parehas lang din yon. Hindi ka nakakatiyak na ang tunay na Diyos ang sinasamba mo kapag ka ikaw hindi nagtatrabaho at pinapangilin mo yung Sunday. Yan po yung katotohanan doon. Hindi ka sigurado kung sinong Diyos ang sinasamba mo doon. Kaya mas safe na tayo ay sumunod sa sinabi ng Biblia. Di ba? Sa sinabi ng Panginoong Diyos dahil tiyak tayo na yung sinasamba natin ay ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Yan. Kaya sabi dito sa 34:31,
kayo'y mga tupa ko, mga tupa ang aking bayan, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Sabi dito sa Ezekiel 34 verse 31. Yan. Tayo'y bayan ng ating pong Panginoong Diyos. Gaano man tayo kababa, gaano man tayo kataas, nasa anino man tayo ng kahirapan, ang sabi diyan, o sa sinag ng kasaganahan, tayo ay kanyang mga tupa, ang kawan ng kanyang pastulan, at nasa ilalim ng pangangalaga ng punong pastol. Ayan. Nasa ilalim ng pangangalaga ng ating pong shepherd. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya sa umaga po na ito, mga kapatid, sa umaga po na ito, ay patuloy nating idadalangin ng bawat isa na tayo din ay maging kasama ng punong pastor na ito ng ating Panginoong Hesus sa paghanap ng mga kaluluwang nawawaglit upang sila'y magsisi at magbalik loob sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit po, mga kapatid? Dahil kung hindi po natin ito magagawa, kung hindi po natin ito panghahawakan, kung tayo po ay hindi mangangaral, mga kapatid, baka tayo na yung nawawala at hinahanap ng Panginoong Diyos. Di ba? Ayaw natin mawala. Gusto mo bang mawala? Para hanapin ka ng Panginoon? Eh, nahanap ka na ng Panginoon. Eh, gusto mo ba magpahanap ka? Ano ko pa naman? Di ba? Nahanap na tayo ng Panginoon eh. Narito ka, nakikinig ng devotional. Tumanggap na tayo sa Panginoon. Nahanap na tayo ng Panginoon. Huwag na tayo magpahanap ulit. Bagkus tayo na yung tumulong na magganap sa mga nawawaglit. Di ba? Na ituro natin sila kay Jesus. Di ba? Uy, matagal ka nang hinahanap ni Jesus. Balik ka na. Di ba? Tayo na yung kasama mo. Kaya kapag ikaw 20 years ka nang mananampalataya, 20 years ka nang elder, tapos magtatampo ka pa rin, hindi man lang ako nadalo ng bagong pastor dito. Eh, pambira ka naman. Matagal ka nang mananampalataya, dapat ikaw na yung humahanap sa mga nawawalang mga tupa at kasama mo na si Jesus dapat sa paghanap. No? Kung may bagong pastor man dyan, kasama mo na siya dapat na maganap. So, yayain mo na yung pastor na dalawin natin ito, ipanalangin natin ito kasi hindi naman omniscient ang pastor, di ba? So, kinakailangan din na mayroong tatawag. So, dito po mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, omniscient siya, omnipresent. Kaya tayo ay dumalangin na tayo samahan ng Panginoon sa paghahanap ng mga kaluluwa. Kaya sa umaga po na ito ay ating pong idadalangin ng bawat isa sa atin. Isama natin sa panalangin patuloy ang ating pong pangangaral. February 11 to 17, diyan po sa buong Nueva Ecija ito. Hindi lamang sa Tabacao. At gayon din po isama natin sa panalangin ng mga may karamdaman, ang mga yung nawalan ng mahal sa buhay, ang Ririt family. At gayon din po, isama natin sa panalangin na yon ang buong pamilya ni Brother Dindo na siya po ay pumanaw na kahapon. Si Brother Dindo ay taga Talavera. Siya po ay masigasig na naghahatid ng mga missionary natin diyan at dinadala niya yung mga missionary natin para magdalaw doon sa mga kapatid na hindi na po nagsisimba. Ano? Ngayon, umalis na yung mga missionary. Tsaka siya naman inatake nung stroke at siya po ay pumanaw na ngayon. Malungkot pero isang malaking kagalakan at isang malaking saludo kay Brother Dindo na sa remaining days, sa remaining niyang lakas mga kapatid, ay ginamit niya ito para ipaabot ang pabalita, para matawag yung mga nawawaglit na mga tupa at mapabalik sa Panginoon. Diba? Nakaka-inspire. Nakaka-inspire yung ganung kapatid. No? At hindi po isama natin sa panalangin ng buong Magro family, ang Villaganas family na ay nailibing nga ni Sister Tintin Villaganas. Isama natin sa panalangin. Nandun din yung aking misis sa Romblon, kaya medyo malungkot ngayon dahil ako lang mag-isa rito kasama yung mga aso tsaka yung mga ibon. So isama natin sa panalangin na sila ingatan ng Panginoon, i-comfort ng Panginoon sa mga oras na ito at patuloy silang magpasalamat sa pinahiram na buhay sa baby na ito bagamat malungkot ang kalagayan. Ngayon din po isama natin sa panalangin ng ating mga church planting site sa Likab.
Ayan, at yung livelihood, no, yung livelihood, merong binuong livelihood ang district. Ayan nga, merong, kasi sabi nila, nagsawa na sa kakahingi at marami pang bayarin. Kaya yun, ay sinusubukan yung livelihood, gumawa po ng dishwashing liquid. Ayan, yung pong proceed noon, yung tubo noon ay mapupunta sa church planting site. Ayan. Maganda mag-innovate tayo, pero kailangan ng mga tapat na mananampalataya para gawin ito. Di ba? Kasi pinag-uusapan na dito ang pera. Kailangan mga tapat at spiritual ang humawak ng pera. Ng pera na ito para nang sa ganun mapunta sa tama. Mapunta sa church planting talaga yung pong pera. So yun po, isama natin sa panalangin. Sama po sa panalangin ang inyo pong mga prayer request. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na i-type ang inyo pong prayer request dyan po sa comment section habang pinakikinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at pangungunahan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin. So God bless po sa inyo pong lahat at mabuhay po tayo sa Panginoon na patuloy na nag-aakay ng mga kaluluwa at inilalapit natin sila sa Panginoong Diyos. Ito po ang ating devotional sa mga makalangit na dako. Purihin natin ang ating pong Panginoong Diyos. Sa buhay ay dumarating paminsan-minsan mga pagsubok na wari di kayang takasan at sa magkabilang landas wala nang daan. Sino bang higit mong kailangan? Sa bawat hakbang mo'y pangambay na sa'yo, pagkat di mo batid kung saan ka tutungo. Ligaya nga ang tagumpay dito sa mundo, ngunit sa kabila may luha ring matatawa. Tanging siya lang ang nag-iisang pag-asa. Tanging siya lang ang gumagabay
Siya lamang ang lahat mga kapatid at wala nang iba. Napakagandang himig ng awit, Ma'am Karin, ano po. Kaya saan pa ba tayo magtitiwala pa kundi sa kanya. Ayan, salamat po Pastor. At salamat din kay Ma'am Karin sa awit na yan, ano po. Tunay naman na kung hindi tayo maghahanap, ano, baka masyado tayong kampante, parang gano'n, ano? Masyado tayong kampante na hindi tayo maghahanap na nawawala. Hindi tayo sasama sa grupo ng mga naghahanap, baka isa na tayo sa mga hinahanap, ano po. So papipiliin tayo sa oras na ito, ano mas maganda, yung hinahanap ka o ikaw yung mga naghahanap, isa sa mga naghahanap. Mga kapatid, tayo dapat ay kasama sa mga naghahanap na tupang nawawala. Unahin natin hanapin yung ating family members, ano? Kasi alaunan, baka makalimutan natin sila. Sila pala ay kailangan ding hanapin, mga kapatid. Kaya sa umaga na ito, tayo ay na-bless sa lesson kung paano gaano magiliw ang pangangalaga ng pastol, walang ibang ating Panginoong Hesus. Salamat po, Pastor. At sa pagpapatuloy, tayo ay sama-sama magdalanginan. Good morning po kay Tito Salvado and Rona, Joncia and LG. Watching from Bukidnon. Ano po? Teka, meron pa rin sa taas. Parang nawaglit ko kanina. Ano po? Active sila, no? Yung ating mga kapatid dyan sa Bukidnon. Dumulundag kasi pag mapasok si ano kanina. Wala. Hindi ko na makita ibang mga comment sa taas, pero nakita ko siya, nakita ko kanina dito may mga comment na pero wala siya ngayon dito, hindi ko makita. Anyway, ganun pa man ay magandang umaga sa lahat at patuloy natin na panalangin ang bawat isa. Pero bakit nawala yung ibang mga comment, yung mga prayer request? Tingnan natin. Wala nga. Anyway, ganun pa man ay sama natin sa dalangin ng bawat isa. At si Sister Cindy, Brother Kevin, nakikinig ngayon. Actually, lagi sila nakikinig. Ngayon lang nag-comment. Good morning sa inyo. Kung wala na kayong karagdagang prayer request, tayo ay sama-sama magdalanginan, mga kapatid. Sama natin sa panalangin yung mga ating mga prayer list. Ano po? Prayer na lalo na yung mga comfort sa family. Isang bata na si Tintin ay 8 months old. Pamangkin nila Ma'am Karin. Tunay na malungkot. Napakaigsi ng kanilang kasiyahan kasama yung bata na ito, ano po. Pero ganun pa man, ito siguro ay mabuti, mas mabuti para kaysa sa ano pa man, ano po. Ayan, let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga nito. Muli nyo kaming ginising, muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa lesson na aming narinig sa umaga na ito. At kung paano kayo ay mag-iiliw na nangangalaga sa amin na hindi nyo hahayaan na may isang nawawaglit. Ama, salamat sa inyong pagmamahal. Kahit na hindi kami karapat-dapat, kami ay inyong inibig at hindi hinayaang mawala. Naway sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, mabigat man ang pagsubok na dumarating sa aming buhay, ay hindi kami mapasama sa mga kailangang hanapin pa, sapagkus kami ay sumama sa mga naghahanap ng mga nawawalan tupa. Maraming salamat po sa inyong gabay at patnubay. Tunay ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais namin patuloy na isama sa panalangin ng evangelism na gaganapin February 11 to 17 sa buong Nueva Ecija, at kayo din na yung dadalhin doon sa Manila na mga kapatiran upang sila ay doon ay makapakinig na magandang pabalita. Isama namin ito sa panalangin, maging matagumpay nawa ito, maraming makakilala at tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin mga church planting sites dito sa Likab, sa General Tinio at sa iba pang mga lugar dito sa aming nasasakupan. Nawa ito ay maging
maging mabilis upang sa ganun mga kapatiran namin masilungan sa araw ng pagsamba. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang comfort sa family nina Mungkarin at kayo din sa mga Villaganas family, Margo family sa pagpanaw ng kanilang maliit na baby na si Tintin. Maligsi man ang panahon, masaya sila sa panahon na ito at di man katanggap-tanggap para sa amin ang nangyari, ngunit alam namin na ito ay pinakamabuti ayon sa inyong kalooban para sa baby na ito at para na rin sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa maiksing panahon na kasama namin siya at siya ay nagbigay ng kasiyahan sa puso ng bawat isa. Pero pa man, kami ay patuloy pa rin pupuri sa inyo at hindi kami magbabago kahit na dumating man sa amin ang ganitong mga pagsubok sa buhay. Kasama din po namin sa panalangin sina Brother Dindo ng kanyang sa kanyang pagpanaw, pag-comfort po ng kanyang family ay aming dalangin po. At sa kanyang paglilingkod sa mahabang panahon, alam namin na siya po ay tunay na nagtiwala at nagtapat po sa inyo. Kaya comfort ng aming dalangin para sa kanyang pamilya, naway magkaroon sila ng ngiti sa kanilang mga mukha sa kabila ng kalungkutan. Kasama din namin sa panalangin ang family ni Sister Richard Meligrito na siya ay hanggang ngayon hinahanap pa rin at hindi natagpuan. At naway ibigay sa family ni Brother Richard kaunawaan, malawak na kaunawaan sa mga tunay na paghahanapan sa buhay, na kung saan man siya naroon ngayon, siya man ay ligtas o hindi, patuloy pa rin kami na magtiwala at magtapat po sa inyo. Amin din sinasama sa panalangin ang comfort sa mga magkakapatid na si Patrick, si Nicole, si Trixie, mga Pasqua, magkakapatid na ito sa kabila ng kanilang pagkawala ng mahal sa buhay, malungkot ang kanilang buhay sa ngayon. At sila ay naway pagkaloob sa kanilang mga pangailangan, bigyan ng kulay ang kanilang buhay, ipakita sa kanilang liwanag na naghihintay sa kabila ng kalungkutan, at kasamahan po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maging masaya kahit na mahirap ang pamumuhay. Sa kasapiling po ninyo, sila ay magiging maginhawa, magkakaroon ng napakaraming pag-asa. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga pamilya na nakikinig ngayon. Patuloy kaming maging tapat sa inyo sa kabila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Dalangin din namin ang aming mga kalusugan, ang aming mga hanap buhay. Ito na may pagpalain upang kami naman na maging pagpapala sa iba. Kasama namin ang family ni Ate Milen Masiklat, kaya din si Sister Rose Cris Encarnado, kanyang buong pamilya, Sister Tang de la Cruz, at ang lahat ng mga nakikinig niyon. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga kalakasan at recovery sa mga sumusunod, sina Pastor Alex Rigor, na may balik ang kanyang pagkasalita. Kaya din si Kuya Bobby, kalakasan sa araw-araw aming dalangin sa kanya. Si Ate Lorna sa kanyang mabigat na trabaho araw-araw. Si Ate DJ Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, palakasin nawa siya araw-araw sa kabila ng kalungkutan. Hindi na mga may karamdaman. Sama namin sa panalangin si Michael Torella. Siya po ay may diabetes at lumalabo ang kanyang paningin. Patuloy nawa siyang bigyan ng kagalingan sa araw-araw at pag-asa na sa inyo ay tunay na may kagalingan. Kasama din po namin sa panalangin si tatay ni Pastor at kanyang nanay na patuloy pa nagpapalakas, magaman bubuti na ang kanilang karamdaman. Patuloy namin sila sinasama sa panalangin upang sila ay patuloy yung kaloob ang kanilang mga kagalingan sa kanila. Kasama din namin si Maribel Agustin. Siya po ay nag-undergo ng chemo, naway palakasin ang kanyang loob, na huwag matakot kabila ng ganitong mga pagsubok sa buhay, bagkus magtiwala po sa inyo. Ngayon din si Heidi De Leon na may karamdaman sa mga panahon nito, naway makita niya ang tunay na liwanag na nagmumula po sa inyo at makilala niya ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, at
nagbibigay ng kagalingan, di lamang sa mga pisikal na kalusugan, kaya din naman sa pang-espiritual. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Sama din namin ang pamangkin ni Sister Martes Loreto na naoperahan. Siya ay recovery, ang aming dalangin sa kanya. Ngayong apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso, si Kuya Arman Reyes na patuloy na recovery at kalakasan namin dalangin sa kanya. Reynaldo Eusebio, gayon din makilala niya ang tunay na Diyos na manlalalang at dakilang magagamot. Amin din kasama sa panalangin si Ding Bautista, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, si Sister Jaime Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Tayan, si Pichi na sponsor ng Tabaco Church, sa kabila ng kanyang karamdaman, kabila ng kanyang mga suliranin sa buhay, siya pa rin ay patuloy na sumusuporta po sa Tabaco Church. Dalangin namin ay pagkaloob ang kalakasan sa kanya sa bawat umaga. Din si Renato Santos, Romnec Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, si Precious Cabasug, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala po sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque, ang mga kapatid po nito, ang mga patuloy na nagpapagaling, ang iba nagpapalakas at ang iba ay malubhang kalagayan, ngunit lang lahat ay patuloy po nagtitiwala sa inyo na may pagkaloob po sa amin ang aming mga kahilingan ayon po sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Alam niyo po kung ano mas mabuti para sa amin, kaya kami po ay lubos na nagtitiwala po sa inyo. Patawarin niyo po kami kung kami man nagkulang at nagkasala. Ito po kami talangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. Ang aking ilong ay nagbabara sa sipon. Malamig kasi sa umaga na po. Ganun pa man, purihin ang Panginoon at tayo ay narito ngayon. Maaga gising, buhay, maliwanag ang paningin, maliwanag ang kaisipan, at tunay na nakikita natin ang Panginoon Diyos sa umaga na ito. Mapalad ang 26 viewers na nakikinig ngayon. At mamaya sa replay, mapalad yung mga marunod sa replay. Ano po? At alam natin na ang devotional ay isang parte ng ating buhay kung saan mapapalapit tayo sa Panginoon. Tayo magdadalangin sa bawat isa. Tayo ay mga comfort. Umaga pa lang ay may comfort na. Ganun pa man, maging matatag sa maghapon. Ano po? Dahil ang pagsubok andyan sa maghapon, si Satan lagi tayong binubuliglig. Kaliwat kanan ng ating tenga sa buong maghapon. Kaya patuloy natin itanong sa Panginoon, Lord, ito ba ang aking bang gagawin ay kalugod-lugod sa iyo o hindi? Yan ang pagpili ko paano magdedesisyon po sa buhay. Anyway, magandang umaga sa lahat. At sa lahat na hindi ko nabati, mayroon ba ako na-miss dito na bagong pangalan? Titignan natin. Ano po? At sa mga taga Bukidnon, sa family ni Sister Nimpa Rivera, good morning po sa inyo. Shout out sa inyo lahat dyan. Ano po? Napakasipag nyo makinig. Sana Candes, sina Tito, ayan, Rona, si LG, ang Hunsha family, Acuevas family, si Janet at si Tito Salvado at yung bagong kasalan to. So, welcome po at good morning sa inyo lahat. Salamat sa pakikinig. Kung kami ay na-bless, alam kong kayo rin ay na-bless sa umaga nito. God bless po sa bawat isa na po. Pagaling po kayo. Salamat po, Pastor. Uminom na ako kanina ng 10 pirasong calamansi juice. Ano po? Nilagyan ko agad ng yelo para malamig. Hindi ako ubuhin. Pamatay ng bakterya sa lalamunan ng malamig. Ano po? Okay, God bless po sa bawat isa.